Slack 1, inamin ang sinusulatan siya ni Poison 13 at M-Site. Shernan, proud na nakalaban si Sixth Threat. Sumagot habang rounds ng kalaban, narebat tuloy na matindi. At Saki, sinabing matatalo lang si Romano. So tara. Sa live nga ni Slack 1, dito sinabi niyang sinusulatan talaga siya ni Poison 13 at M-Site dahil sa tanong ng isang fan. Pero alam naman natin na biro lang ito ni Slack. Sinasakyan niya lang din umano ang mga nagsasabing may ghostwriter siya na 3GS. Di nga mapagkakailan na talagang lumakas si Slack sa mga nagdaang battles niya. Pero kung kayo ba ang tatanungin, tingin niyo bang may ghostwriter talaga si Slack? Ayun. Sisiyo lang sa'yo yan. Sisiyo lang sa'yo, Lods. Hindi na busy si Boss M-Site. Panis. Oo nga, no? Buti naisip ko rin yun. Totoo naman kasi yun eh. Sinusulatan talaga akong Poison M-Site yan. Kakakuan. Kakako. Ito ba, Vicente pa. Icon Beads. Slack 1. Nagpapasulit nga. Si Awan, sinusulatan niya ba talaga ng dalawang ano? Umamin sa kanyang live. Mind-blowing! Makikitang nagparty-party yung mga utak. Alam mo nakikipag-brainstorming ano? Yung nilarawan nakuha, nagkalaman, nabuksan yung mga isip na sarado, pinakita ko lang na ganito, bigyan ng leksyon yung class. Malinis, detalyado, ibang klase ka pa rin ba? Siyempre, oo. Pero sa aming mga section 1, tong ibang klase, bobo. Kasi tumampa lang to kay Rap. Sa kabilang balita naman, nirib nga ni Shernan ang laban sa pagitan ni Tats Maven at Sixth Threat. Malakas na Tats ang sumabak dito. Pero sa kabila nun, hindi nagpapa-overpower si Sixth Threat. Kaya yun ang dahilan kung bakit napakomment si Shernan. Naparod siyang nakalaban niya si Sixth Threat. Daming naloko sa mokong na to. Kala mo talaga, todo sulat si Gago. Yung pala, Ctrl C, sabay Ctrl V, kaya pati W, kontrolado. Copy-paste. Ang supalpal ni Lebron kay Iguodala, yun ang binanggit niya na laging nire-replay. Yung bara bumenta, so kailangan mo ng replay para lang magets ka. Ganyan talaga kapag tuna, saka mo lang makuha pag nasa net na. Kaya pala di ka pinapasali ni Arik ng isa buhay. Gamit ang perf na yan. Nakaka-hurt naman. Di ka kasi daw pang champion eh. Pang surf ka lang. Champion, surf, sabon, internet, surf, tangina, konektado, ang ganda. Sugatan, di na kailangan magtaka. Di ka masasalba ng grupo mo kahit magtawag ka pa mula sa kanan hanggang kaliwang pa nga. Sabay uppercut aba, sinong di makakapagsabi na mapa-live o i-replay. Either way, pare binadibag kita. Tatlong rounds di ako ng damay, na personal, ng buwisit at ng gago. Tumupad ako sa usapan kahit sabihing barumbado. Binanggit ko na nung nakaraan, saksi ang mga tao. Maling marumi ang DDS, ikay malinis sinarbaho. Mula sa 1, 2 at 3, paangat ang performance ni Sixth Threat. Kay Tats Maven 1 and 2 malakas, kaso pagdating sa round 3 medyo lumaylay ng konti lang naman. Kaya para sa akin, lamang ng bahagya para sa akin, Sixth Threat tong laban na to. Yon, Sixth Threat, ang galing ni Sixth Threat. Okay na nga to. Nakaka-proud na nakalaban ko yung isang katulad niya. Putang ina, galing. Lala, proud lang ako, galing niya, diba? Isa rin siya sa dahilan kung bakit nalabas ko yung ganong klase ng ako nung laban namin. Pag magaling talaga at mata-challenge siya, mapipilitan ka. Sa kabilang balita pa, dito naglaban nga si Pamoso at Martry. Quarterfinals ito ng titulo 2024. Sa rounds nga ni Martry, dito ay naluwa niya ang Kenty. Kaya sa round 3 ni Pamoso ay nabanggit niya ito at sumasabat si Martry habang rounds ni Pamoso. Dahil sa pagsabat ni Martry, nakapag-rebat tuloy si Pamoso ng solid. Talagang haymaker. Puro ka Apex na ganun, putang ina mo yung naluwa mo yung candy mo. Ano naman? Anong koneksyon? Oh, tangina, bakit sumasabat? Wala ka na kasing bars. Palibasa, di mo na mabigay lahat, naluwa mo na yung max. Bago tayo
mapunta sa huling balita mga kuys. Mahilig ka ba sa mga sports tulad ng basketball, boxing o UFC? May pagkakataon na gusto mong pumusta? Ito at ipapakilala ko sa inyo si 1xBet. Ang 1xBet ang pinakamalaking betting company sa buong mundo. At sila din ang may pinakamalaking casino at slot platform. Madaling mag-cash out at mag-cash in dito gamit ang GCash, Maya, crypto o kahit ang iyong bank account pa. Kaya ano pang hinihintay mo? Click mo na yung link sa comment section sa ibaba at mag-register. Gamitin mo ang promo code ko na Kuya77 para makakuha kayo ng up to 7,000 na bonus sa una nyong deposit. Bookmaker Company. At sa huling balita, mangyayari na nga sa paparating na Sabado ang laban sa pagitan ni Romano at EJ Power para ito sa quarterfinals ng isabuhay. Dahil alam naman natin na gutom si Romano ngayon, kita naman sa mga huli niyang performance. Pero iba din yung dedigasyon ni EJ Power para makuha ang titulo ng isabuhay ngayong taon. Sa video nga na ginawa ni Saki, dito nagbigay siya ng prediksyon sa labang EJ Power versus Romano. Sinabi niyang nakikita niyang mananalo si EJ Power dahil nakapokus lang umano ito sa iisang kalaban. Samantalang si Romano ay may paparating na laban sa July 6 kontra Invictus. At punta tayo sa next. Tangina, ang dami ko na naman sinasabi pero feeling ko magiging podcaster na lang ako in the next years. Pero yeah. EJ Power versus Romano. Damn. Sabi ni EJ Power, bonus year daw lahat ng mga kalaban niya. So, men, pag nagbitaw ka ng salita, lalo na sa battle rap, kailangan mong panindigan. At EJ Power, feeling ko naman dedicated siya. At nilaan niya ata talaga yung pag-uwi niya sa Pilipinas para mag-champion ng isa buhay. So, tayong mga battle rap fans ay swerte dahil makakakita tayo ng mga match-up or mga laban na maganda. Si Romano naman ngayon, comeback, parang kung napansin nyo, nawala siya ng ilang years ata or 1 or 2. Tapos bumalik siya versus bumatel muna siya sa pulo ata, sa pulo. Si Romano kasi may kalaban tong isa buhay champion sa PSP July 6. Si EJ Power, ang pinaghahandaan niya is si Romano lang, isa lang. So, feeling ko in favor kay EJ Power. Hindi ako naniniwalang hindi maapektuhan yung sulat pagka dalawa pinaghahandaan mo. So kung kayo ba ang tatanungin kanino kayo mas papanig, Romano o EJ Power? Kung ano man sa loobin mo, comment mo lang sa baba na mapag-usapan natin yan. So yun lang. God bless.